Pag sinabing lapu-lapu, ano po ang naiisip nyo? Yung isda o ang ating kauna-unahang bayani na tampok ngayon sa bagong labas na salapi ng ating Bangko Sentral para raw higit pa siyang makilala. Hindi na raw blue ang favorite color ng marami ngayon, kundi brown. Dahil sa linggong ito, inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang bagong-bagong 5,000 peso bill. Bilang paggunita ito sa nalalapit na ika-500 anibersaryo ng Victory at Mactan sa Cebu na naganap April 27, 1521. Pinamunuan ang pinaniniwalaang kauna-unahang bayaning Pilipino, si Lapu-Lapu. Ito ang Lapu-Lapu Commemorative 5,000 peso banknote at Lapu-Lapu Commemorative Silver Medal sa harap ng 5,000 peso commemorative banknote. Bukod kay Lapu-Lapu, naka-imprenta rin ang imahe ng Battle of Mactan, pati na ang Caracoa o yung warships na siyang ginamit ng mga sinaunang Pilipino. Sa likuran naman ito, makikita ang Philippine Eagle o yung tinatawag nilang Manaol. Kumakatawan daw sa paniniwala noon na ang lahat ng mga nilalang nagmula sa mga agila. Makikita natin ang Mount Apo. Diyan daw po na nakita ng mga circumnavigators yung clues doon sa kanilang final destination. It's 216 millimeters by 133 millimeters. Nagpapalabas kami ng mas malaki to give premium din dun sa event. Very limited edition lang. Pwede mo siyang ipambayad at pwede kang suklian. Ang Lapu-Lapu Commemorative Medal naman, gawa sa pilak at may bigat na 31 grams. May nakaukit ritong imahe ng bayani na base sa Mactan Shrine sa Cebu. Pwede natin itong bilhin sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Maglalabas muna ng guidelines sa March kung paano natin pwedeng itong ma-avail. Hindi tayo papayag na sakupin at pagkalaman ng mga dayo. Si Lapu-Lapu ang dato ng Mactan na kauna-unahang lumaban sa pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas noong 1521. Nailagay na siya dati sa ating pera, sa mamera o yung 1 sentimo. Makailang ulit na ring itinampok sa mga historical film. Isinunod pa nga sa kanyang pangalan ng isda. Pati na ang karakter sa Mobile Legends. Pero ano nga kaya talaga ang itsura ng maalamat na pinuno ng Mactan? Ang National Historical Commission of the Philippines inilabas sa publiko ang isang hand-painted portrait na posible raw na itsura ni Lapu-Lapu. Ang may obra nito, ang visual artist mula sa Bulacan na si Carlo Caacbay. Based nga doon sa latest research ni Dr. Danny Hirona of Bicol na hindi po siya maskulado, kundi isa siyang chieftain at ang mga chieftain po ay matatanda. Ang paggawa nito, umabot daw ng halos 1 buwan. Evolving pa rin yung kanyang konsepto. Kailangan kong palitan yung kanyang putong ng purong kulay pula. Ibig sabihin, nasa digmaan po sila. Yung kanyang background po ay kailangan kong palitan ng patag na itsura ng dalampasigan dahil wala po masyadong rock formation na matatagpuan do sa area po ng Mactan. Hindi po natin sinasabi na ito po talaga ang itsura. Ang historical record isa lang. It's Pigafetta is the main authority to describe the battle na wala tayong description kung how Lapu-Lapu looked like. I'm leaning towards him as a middle-aged person, about 40s. He would not have reached the position of chieftainship if he did not go through a process. And you have to defeat a lot of enemies. Samantala, ang makasaysayang Battle of Mactan, pinaniniwalaan ng ilan na naganap daw sa Purok Mactang sa Poro, sa Camotes Island sa Cebu. Yun ang believe namin kasi kung titingnan mo yung mapa, isla ng Opon. Naging Mactan lang yun nung meron ng airport na ginawa. Sa kanilang Municipal Museum nga makikita ang ilan sa mga pinaniniwalaang gamit mula pa sa panahon daw ni Lapu-Lapu. May mga banga, pendants, medallion, at pati na raw ginto. Itong carnelian beads, mahal daw ito noong araw. Pwede mo nga daw ito ipagpalit ng buong baka, kalabaw. They have stone tools, pangkat, mga gamit nila noon.
Meron kaming mga diggings dito. May nakita na mga sword, daggers, cross. Unfortunately, nawala yun. Just because may nahukay sa Mactan, yun doon na ang Battle of Mactan. Mactan also had a lot of archaeological evidences. Nakahanda ang talim ng aming mga kapila. Isa rin sa mga pinaniniwalaang sandata noon ni Lapu-Lapu sa mga digmaan, kampilan o yung espada na kalimitang gamit noon ng mga tiga-Visayas. Pero nung itayo ang monumentong ito ni Lapu-Lapu sa barangay Poblasyon sa Lapu-Lapu City, imbes na kampilan, ang hawak na sandata ni Lapu-Lapu, pana! Dahil dito, di umano, ang naturang monumento tila isinumpa. Ang nagpatayo ng rebultong ito noong 1935 na si Rito de la Serna, di umano, umanaw ilang linggo lang pagkabuo ng monumento. Ang pamangkin naman niyang si Gregorio de la Serna na pumalit din sa kanyang pwesto, binawian din ng buhay. Sabi nila nagalit daw sila Lapu-Lapu dahil hindi raw yung weapon niya ang dinagay doon. Yung arrow is pointing sa office sa mayor. Urban legend says that what killed the 3 mayors was the bow and the arrow. Kaya nung umupo sa pwesto si Mariano Di Mataga, noong 1938, agad niyang pinapalitan ng kampilan ang hawak ni Lapu-Lapu. He served Opon, naging Lapu-Lapu City under his term. Around 30 years, naging mayor siya. I really don't want to believe kasi walang science na nagsasabing it was because of that. Sa Punta Engaño sa Lapu-Lapu City naman matatagpuan ang nagpapakilalang di manoy panlimang henerasyon ni Lapu-Lapu, ang Maharlican tribe na pinamumunuan ni Prince Alamid. Bispo ng ng family tree po. Yun ang nagpapatunay sa amin na talagang bloodline namin yung si Lapu-Lapu. Ito po yung family tree namin na from Dato Lapu-Lapu or tinatawag na Opong Lapu-Lapu. Tapos dito naman yung lola namin. Pababa. Dito kami yung mama ko. Yan. Anila, pagkatapos ng Battle of Mactan, lumikas ang kanilang angkan patungong Pagadian sa Zamboanga, kung saan kinailangan daw nilang magpalit ng apelyido. Dongog yung apelido dinala niya. Pag nalalaman na kamag-anak ng Lapu-Lapu, pinuputol talaga daw yung liig. Inano sa malaking troso na doon ilagay yung ulot. Naisipan na lang daw bumalik ni Prince Alamid sa Cebu para raw kunin ang anila lupang ipinamana sa kanila. May mga supporting documents kami. Pag-aari daw ng lolo namin si Lapu-Lapu. Proud po ako na nalalaman ko yung lolo namin si Lapu-Lapu. That's going to be hard to prove. Ang Pilipino does not have family names. That is a Western invention. So when you have Lapu-Lapu with his family name, that is suspect. Pero isa ang sigurado, hindi natin kailangang maging kamag-anak ni Lapu-Lapu para kilalanin kung gaano kalaki ang naiambag niya sa ating kasaysayan. Magellan would have won. Spain would have been here in 1521. The colonization of Spain out of the Philippines would have started 44 years earlier. We are so proud and honored to be experiencing this once-in-a-lifetime event, the 500 years victory at Mactan. 1 + 1 Magellan, 2 + 2 Lapu-Lapu. Bago! Pero meron nga bang equation o formula para maging bayani? Bawasan ang ating takot, dagdagan pa ang ating tapang sa pagtuligsa at paglaban sa mga nagbabanta sa ating karapatan at kalayaan. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.